Right? Hallelujah. Tayo ay pinagtitipunan natin sa dahil ito. Tayo ay dito tayo tinitipon natin. Tayo ay sabay-sabay uri sa gabi. Amen. At pasasalamatan natin ang ating Panginoon sa araw-araw nating ibinibigay sa atin ng hininga at buhay. Kasi siya ang magbibigay ng buhay sa atin dito sa mundo. Kailangan natin purihin natin yung puso ng ating Panginoon. Tayo, Amen. masaya tayo. Tayo sa gabing ito na may oras tayo sa ating Panginoon. Amen. Hindi yung oras na mga bagay sa Sanlibutan. makamundo gawain. Amen. Tama. Kasi sa panahon ngayon, talaga pagulo na Tama. ang mga Mundo. tao. Kaya tayo laging nakahanda sa ating Panginoon. Sa Panginoon naman tayo. Amen. Kasi sa Panginoon tayo Tama. umaasa sa kaligtasan. Kasi na marami tayong nababalitaan, di ba? Magulo na Magulo bawat na. bansa Tama. at bawat mundo, bawat bansa, Kahit political. bawat sa politikal, magulo na. Kaya tayo laging mag-anda sa pag-uri at sa pagtanggap buong puso ng ating Panginoon. Amen. Kasi pag mawala tayo dito, sa mga madamay tayo sa mga kaguluhan, ng mga makasanglibutan at makamundong mga tao, tayo ay nakahanda. Wala na tayong takot na mawala tayo dito sa mundo. Amen. Tama. Kasi napiling natin ang ating Ating Panginoon. Panginoon. Doon na natin matatagpuan ang tunay na kasayahan. Sayahan. Ang tunay na kapahingahan. Tama. Na relax tayo. Yun. Hindi tayo mapapagod. Amen. Kasi napakaganda Ganda. ng Lord, we believe. sa ating Panginoon. Panginoon. Tama. Kaya- Ganda ron. Napaka-please natin sa gabi ito na tayo, hayaan natin sila na sila tayo lingkod tayo Sa Panginoon. Focus to God. focus tayo sa Panginoon. Kasi tayo magkagulo, tayo nakahanda. Tama. Sila wala. Talagang Busy dito. pinag-aawayan nila itong mundo. Mundo. Totoo yan. Amen. Pinag-aawayan nila itong mundo. Pinag-aagawan nila. Pinag-aagawan nila yung mga bagay na gusto nilang kamit. Tama. Kamit dito sa ibabaw ng mundo. Samantalang na itong mundong ito para sa ating lahat. Ibinigay sa atin ito ng Panginoon. Hindi yung ahangkinin niya lahat. Isa. Gusto niya isa lang siya lang mag-ari. Amen. Kaya kailangan yung tunay na maghahawak dito sa mundo ito, ating Panginoon. Tama. Praise God. Someday, may hari tayo. Ating Panginoon. Sa Panginoon na tayo aasa. Tama. Binigay ito sa ating lupa na to para tayo may matuntungan. Tama. Pamumuhayan natin. Para tayo ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Pagandaan natin. Kasi palapit ng palapit ng ating Panginoon Tama. na pinapakita niya ang mga kaguluhan dito sa bansa. Sumbat sa... Sinabi naman sa Biblia yan. Tama. Bayan to bayan. Totoo yan. Bawat bayan, mababalitaan natin ang mga bagay na pinag-aaway-awayan. Pinag-aagawa. Napakaganda. Kaya sabi ng Panginoon, tayong
marunong, binigyan tayo ng karunungan, patuloy tayo magpuri. At huwag natin ayaan na mawala pa sa atin ang ibinigay ng Panginoon ng ating karunungan. Kasi ang ating bansa natuloy. Kaya mag-ano tayo sa Panginoon. Focus tayo sa ating Panginoon. Okay, please God, sa gabing ito, mayroon po ba sa inyo na magpapatotoo, testimony sa ating Panginoon? Patotoo natin ang ating mga binigay sa atin. Kasi tayo ang tunay na maglingkod sa ating Panginoon. Binibigyan tayo ng tibok at bigyan tayo ng kaisipan kung paano tayo mamuhay dito sa mundo. Okay, meron po ako sa case. Priscilla, napakaganda, no? Na-inspired ako sa sinabi ng ating kapatid na itong mundo, pinag-aagawan nila to. No? At alam natin na ang may likha nito ay hindi man lang nila masamba. No? Totoo yung sabi ng ating kapatid, napakaganda na ginawa ito ng mundo, ang mundo para dito tayo mamumuhay, mga tao. At dito, magagamit niya, kaya nilagyan niya ng lupa, halaman, mga lahat ng pangangailangan, upang ilagay ang tao, upang ang tao ay sambahin doon sa ginagawa, o yung naglikha ng lahat. Tama ba? Kaso, ang tao ngayon, sobra ng gulo. Diba? Ang ating kahirapan ay hindi nyo maramdam na ang kahirapan, nasa Biblia po yan. Hindi nyo ramdam na, sabi nga natin kapatid, na may sign na bayan to bayan, magulo. Ibig sabihin ng bayan to bayan, politiko po yun, mga kampi-kampi sa bayan. Kasi dito sa atin pa lang, makita nyo, magulo na. No? May kampi sa ganitong politiko, ang humawak sa isang bayan, for example, sa isang gobernador, ang humawak dyan. Di ba? O sa ibang, ano naman, ibang gobernador, sila-sila, tapos magkampi-kampi. Kaya nag-away-away, magulo. So, tama nga na ang politika ay sa demonyo talaga yan. Yan ang ginagawa ng Diablo rito sa mundo. Kaya, minsan, nakipag-participate tayo, ugnay tayo, pero may naipiktuhan tayo kasi bilang sa human, no? Pero imagine ay that's mali. Pero ako na nampalataya, mga kapatid, na habang tinitingnan ko ang mga paligid ay tunay na malapit na ang Panginoon. Maniwala kayo sa akin. Habang minamasdan ko yung kaguluhan, no, lahat ng bagay, hindi lang sa Pilipinas, lahat ng bagay ay nagbabantaan na bansa to bansa. Ang mga presidente ngayon, kanya-kanyang patapangan eh. Di ba? Oo, kanya-kanya ng patapangan. Ibig sabihin, kung gusto gira. Di ba? Yan ang mga presidente ngayon, hindi na kailangan ng yung gusto pa na kabaliktaran kasi sa Kristiyano, ang sa tao kasi patapangan, sa atin naman pababaan. Di ba sabi ng Biblia yon? Kasi dito sa mundo pataasan, tayo naman ay nagpabaan. Kaya yun ang nakikita ko, mga kapatid, na
naggalak ako na habang nanood ako sa mga paligid ay unti-unting natutupad ang sinasabi ng Bible. Tama yung sabi ng ating kapatid ni Brother Ando na mas may higit doon. Kaya nga, lahat ng mga pagsubok namin, minsan tutulo na lang ang luha namin. Nai-stress din ako. Bilang isang tao, nagagalit ako. Dahil puno rin ng si Kristo man, nagagalit. Nai-stress din ako na minsan, may mga pangangailangan tayo. Diba? Hindi nyo ba ramdam na dati ang 1,000 medyo magiging kabukasan pa ang budget nyo? Mag-gets nyo ba ako? Amen. Ngayon, hindi nyo na ang 1,000 nyo, parang katumbas na lang ng 100. Pag nabariyahan yung 1,000 nyo, baka mamayang hapon, wala na. Diba? Magulat na lang kayo. Bakit? Ang sabi kasi ng Biblia, hindi na magkakaroon na kasi ng kahirapan ang buong mundo. Diba? Pati Amerika ngayon, kaya nga tirap ng Amerika, ang Amerika, nag-secured sila sa sarili nila. Bahala kayo maghirap dyan. Siyempre, bansa mo nila unahin. Kaya yun ang ginawa ni Trump. So, kasi ramdam din ng Amerika na hirap na. Akala nyo, natutupad na po ang sinasabi ng Biblia, nagalak ako, na kami man ay personal sa tahanan namin. Dati sagana tayo. Di ba? Nag-gits niya ako. Minsan, lampas-lampas ang ating blessing. Pero, huwag kayong manghawakan sa blessing. Tandaan nyo yan. Kaya nga sabi ko, dito ako natuto. Sabi ko kay Sister Berlin, na-realize ko, habang nakaupo ko, kahapon, nakaupo ko, binulay-bulay ko, huwag kang manghawakan sa blessing. Kasi kung manghawakan ka sa blessing, hindi mo matatagumpayan ang rapture. Hindi mo matatagumpayan ng ibibigay ng Diyos. Kasi doon ka na lang sa blessing nakatingin eh. Kaya nga minsan, ipaparanas ng Panginoon na minsan ay wala tayo. Nag-gets nyo? Amen. Tama. Minsan pinaparanas din ng Panginoon na hindi lahat ng panahon, kasi may ugali kasi ang tao pag na ano ng kapitbahay, mapapahiya ako, di ba? Hindi dapat gano'n. Kung ano ang dumating sa buhay, tanggapin. Pagsubok man yan, o ano. Kaya dito ako natuto na kaya pala si Moises at si Kristo dinadaan sa ilang. No, yung walang-wala sila. Kaya pala tayo idaan din sa walang-wala. Dito kami natuto na hindi ka rin pala pabayaan ng Diyos. Dito rin kami natuto. Kaya nga ako'y nagpapasalamat na inuunti-unti kami ng Panginoon din. Lahat ng aming mga, kasi nagkaroon ng damage nga ng aming pamumuhay, unti-unti ka rin babangunin. Ang Diyos din pala ang babangon. No? Pag ikay nadapa, hindi pala ang Diyos nakakatingin din, hindi matitiis na titingnan ka lang. Katulad ng isang magulang, nadapa, babangunin ka. Kaya mayroong kamay, sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin. Kayo mga nabibigatan. Kaya nga, si Kristo lang ating pag-asa. Wala na pag-asa dito sa mga politiko. Wala. Kung maasa dyan sa mga asik-asik, ano ba yan? Ayuda na yan, asik-asik ba yan? Saka yung tupad-tupad, bibigay ng walis. Wala na, hindi tayo maasa na dyan. Ang inaasahan natin, ang Panginoon na darating siya, na we will go there. Kasama natin siya. Na wala ng kahirapan, wala ng kamatayan doon, wala ng sakit. Kaya ako pinagpasalamat na sa aming pamilya, no, ipatotoo ko lang. Lahat po kami nakaranas ng sakit. Be honest. Pero isa sa amin, maliban lang kay Jude na kagat ng pusa, yun lang ang nakaranas ng doktor. No? Si GM nakasakit ka, di ba? O nakasakit si GM. Si Paul, kagagaling lang niya. Si Junic. Halos kami, ako.
si Sister Beverly, lahat kami. No? Hindi lang kami nagpahalata. Bakit? Ang mga anak ko lahat po may sakit. Pupunta kami sa doktor. Yung pira na hahawakan namin, ano kakainin namin? Kung amin dinadala ko sa doktor. No, dumating ka sa puntong ganon na walang-wala ka. Di ba? Na nag-aga yung anak mo, nasa isip mo, nadadalhin mo sa doktor. Pag dinala mo ito, yung gastos, kapatong-patong na nga ang problema, dalagdag ka pa. Anong ginawa namin? Marami ko na natutunan. Ako talagang ang galing ng Panginoon. Never kaming pumunta sa doktor. Ano sabi ng kapatid ko? Sa mga pinsan ko, anong ginawa mo? Isa lang. Ang the great healer, ang Panginoon. Amen. Yun lang. Pinapainom lang ng tubig. Panalangin. Ako, no? Itong isang kaliwa ko, ako naman talaga, itong katawan ko, bunga lang to sa aking mga ginagawa noon. Nag-gets nyo ako mga kapatid? Kaya hindi ko hiningi sa Panginoon na, Lord, nagsisi na ako pagalingin. Hindi. Naghintay lang ako kung anong kalooban ng Diyos. Kasi, bunga lang to sa aking ginagawa. Tatanggapin ko kung anong aking ginagawa. Pero ang aking damdamin sa Panginoon. Kaya hindi ako yung aking karamdaman. Di ba? Pwede mo ko hingin sa Diyos, Lord, pagalingin mo ko. Hindi. Hindi ko to hiningi. Kasi, sabi ni Pablo, napakalinaw ni Pablo, di ba? Sabi ni Pablo, gusto kong hingiin sa Diyos, pero pinahintulot to ng Diyos upang hindi ako magmamalaki. Ganun po yun. Kaya ako po, bahala siya, palooban niya, basta ako patuloy maglingkod, at lumpuhin niya ako. Hindi naman malulumpo ang Diyos eh. Hindi naman mamatay tao. Kaya ang Diyos nagbibigay buhay. Dahil itong aking karamdaman, kagagawan ko po ito. No? Kakahiya naman sa Panginoon. Sa dati kong ginawang buhay, enjoy. Tapos, pag naramdaman, hihingi ka sa Panginoon, parang nakakahiya, di ba? Nung nag-enjoy ka, hindi mo na ako naalala. Kaya, hindi ko hingin sa Diyos. Kaya ako'y nanatili lang lamang na nagpalataya sa Kanya at tiwala. Kaya nagpasalamat ako sa aming kalusugan. Kaya hindi bali walang pera, basta walang sakit. Totoo po yun. Kaya ako'y nagpasalamat. Sa Diyos lang kami umasa at lumiwala. Salamat lahat. Binabalik ko sa aking kapatid. Okay. Iganda na ng katotoo ng ating pastor. Talagang pag sa Panginoon ka, yung bibigyan ka ng mga kagalingan, kalusugan. Kasi buong puso ka na nandigan siya. Sa Panginoon lang siya umaasa. Siya lang, wala nang iba. Amen. Kaya napaka biyaya ng ating pastor na siya ay mga anak, family niya, nagnas po sila, nagkaroon ng sakit. Sa dahil sa tiwala, lubos ng tiwala sa Panginoon, pinagaling sila. Hindi siya umasa sa anumang mga bagay na sa doktor dati, hindi sa pamagitan ng pananampalataya at tiwala sa ating Panginoon at pagagaling. Kasi kung talagang buong puso ka na wala kang ibang nasa puso mo, kundi talagang Panginoon talaga ang nasa puso mo.
Yun yung sa puso ko na wala na ibang na papagaling kundi siya lang. Yun yung tunay na tiwala tayo sa atin. Kasi kundi yung iba, hindi, kung walang mga tiwala na kung ano-ano lang yung mga iniisip nila dito sa mundo, yung patakot, pagkakranta, dahil wala sila sa Panginoon, pananampalataya. Pero kung nasa Panginoon tayo, wala tayong pagkakamali. Kasi lagi tayo tinitingnan ng Diyos. Hallelujah. Kaya lagi tayong nakaanggap at tanggapin natin. Kung ano man ba, mga bagay na mayroon tayo, pinagkaloob ng Diyos yan, na yan lang ang sa'yo. Huwag natin isipin kung ano pa ang nahuli natin. Masaya na tayo na mayroon tayo, lubos natin na sa puso na ito yung pinagkaloob ng Diyos. Huwag natin isipin na kulang pa. Alam ng Diyos yung pangailangan natin. Hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Amen. Kaya yun yung tunay na naglilingkod at nagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo umaangat ng anumang mga bagay na pera, malaking pera. Tama lang. Ang kailangan natin, ang lumaman tayo sa pananampalataya sa Diyos. Huwag yung pera, kasi yung pera makamundo sa mundo yan. Pera kailangan natin, pero sa tamang proseso, sa tamang paggagamitan dahil sa gobyerno natin. Pero kung tayo ay para mabuhay tayo sa mundo, kasi mga pagkain natin, gagamitan din ang pera. Pera, tama. Para makabili tayo Makabili. ng pagkain natin, mga pangangailangan natin. Pero yung pera, gawin natin, idaan natin sa tama. Hindi yung pera kung ano-ano yung pinagagamitan at ano-ano mga bagay na masasayahan ka at kalayawan para kang naglilibang sa mundo. Kailan libangin natin ang ating puso, ang ating Panginoon. Kaya napaka-biyaya Tama. natin sa ating Panginoon. Okay, meron pa. Totoo. Wala na tayo eh. Patuloy tayo sa paggawa. Tayo awitan natin natin. Amen. Kaya awitin natin ang ating bikusilin.
Oh Lord my God, when I
kami ay nandito. Lubos namin na pinapasalamatan ang inyong mga pinagkaloob sa bawat gusto na nandito. Lord, maraming salamat sa mga pinagkaloob mo sa amin sa paghahanap buhay at sa bawat pamilya na nandito at sa bawat pamilya na nanonood sa lahat. Dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalagayan. Lord, pinapasalamatan namin bawat isa na nandito na buong puso na inaatid namin ang pasasalamat sa iyo. Lord, ingatan mo kami sa araw-araw namin pagising sa mundo na ikaw ang tagapagligtas sa bawat isa. Sa bawat isa na anak, tunay na lagi mo kami pinagabayan. Pinapasalamatan namin, Lord, sa bawat isa at sa bawat nanonood sa gabi. Lord, yung mga nagbigay sa amin ito na galing sa puso nila, Lord, ikaw na ang bahala na magbalik na lulubin Lord, kanilang mga pinagkaloob sa dagat ito na para may magamit sa dagat ito sa gawain sa aming gawain. Patuloy kami na pupuri na patuloy na magkalap hanap ang inyong salita at inyong mga kautusan sa ibabaw. Lord, ingatan mo kami palagi at sa bawat isa dito. Patuloy sila na pinagkakabisihan ng itong gawain na at sa mga nanonood sa live na lagi sila kakakita na manonood sa live na patuloy sila na nakakabay sa iyong salita at makakain sila sa Lord, maraming salamat sa gabi ito, yung aming dalangin at sa Panginoon. Okay, magandang gabi at sa ating lahat tayo ay maging tapat sa ating Panginoon. Amen. Sa ating Tama. sinawit ng ating kapatid. Kailangan natin tapat sa atin ang ating Panginoon. Amen. Kailangan natin tapat din tayo sa Kanya. Na tunay tayo na nagpupuri. Tunay tayo, inahandog natin ang sarili natin para sa Kanya. Na para tayo may ipakita natin dito sa ibabaw ng mundo na iba tayo sa kanila. Na tayo ay tunay na naglilingkod sa Panginoon at tunay na sinusunod natin ang ating kautusan ng ating Panginoon. Kasi tayo ay tapat. Ang ating Panginoon tapat sa atin, maging tapat din tayo sa Kanya. Amen. Na hindi tayo magsisinungaling kasi nakakaalam ang Panginoon. Lahat ng nasa isipan natin at nasa puso natin, alam na natin. Kaya, maging tapat tayo. Para tayo makamtan natin ang mga pag-iirap natin dito sa mundo. Makamtan natin balang araw na mawala tayo dito sa mundo. Kaya, handa tayo palagi. Okay, sa gabing ito, handa na ba tayo sa makikinig sa salita ng Diyos? Amen. Sa mga kabataan, maging handa tayo palagi. Kasi palala ng palala ang mundo, kailangan magising tayo sa katotohanan. Amen. Okay, ang ating share sa gabing ito sa salita ng Diyos sa Kawikaan, chapter 21. Okay.
Ang isipan ng ari ay parang ilog na pinapadaloy ng Panginoon. Saan man niya naisip, inaakala ng tao na tama ang lahat ng kanyang ginagawa. Ngunit ang Panginoon lang ang nakakaalam kung ano ang ating motibo. Ang Panginoon lang ang nakakaalam lahat ng nasa puso natin at isipan. Kung ikaw ay hindi katunay at hindi katapat sa ating Panginoon, alam ng Panginoon. Tama. Kaya ingatan natin ang motibo natin at sa puso natin na tayo ay nagpupungwari. Yung alam ng Panginoon yan, sinasabi ng ating Panginoon. Wala ibang nakakaalam kundi siya. Ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon. Kaysa pag-aandog. Kaysa sa pag-aandog. Mas gusto ng ating Panginoon ang matuwid at makatarungan. Kaysa paghandog. Kaysa paghandog. Sa pag-aandog. Hindi sa ating mga bagay na ginagawa natin na mga andog-andog. I-andog natin ang ating pagpuri sa ating Panginoon. Ang mataas na tingin at palanong isipan ay kasalanan. Ganyan ang ugali ng mga taong makasalanan. Ganon din ang mga tao. Yung mga planong mga kaisipan. Ayun, nagkakasala ang mga tao sa ganong mga ginagawa nila. Sa isip pa lang, nagkakasala na. Sa pagplano pa lang, nagkakasala na. Kaya kailangan natin sa pag-isip natin, binigyan tayo ng karunungan ng ating Diyos. Isipin natin mabuti. Ang ipapasok natin sa puso at isipan, yung tama, yung hindi labag sa ating paningin ng Diyos. Ang gawain, linanong mabuti at pinagsikapan ay patungo sa kaunlaran. Ngunit ang gawaing pagpadalos-dalos ay mag-aatid ng kaligtasan. Kaya tayo, huwag tayong padalos-dalos na ano ang mga bagay na gagawin. Isipin natin mabuti kasi binigyan tayo ng karunungan. Gamitin natin ang karunungan ng ating ibinigay sa atin ng Diyos. Ang kayamanang nakuha sa pangdaraya ay dadalhin na mawala at maaaring umantong sa mahagang kamatayan. Diba? Yung mga nag-aangat at gustong ang pininahat ng mundong ito, talagang hindi ka rapat-dapat sa talagang may kaparusahan kayo sa ating Panginoon. Kaya ihanda natin habang buhay pa tayo dito sa mundo, isipin natin. Magbasa tayo ng magandang balita para malaman natin ang katotohanan. Ang karahasan ng masasama ang magpaamak sa kanila sapagkat ayaw nilang gawin ang tama. Kasi yung mga masasama kasi talagang yung papahamak yung nagawa nila na walang kaaya-aya sa Panginoon ng Diyos. Sarili nila papahamak.
Hindi matuwid ang gawain ng taong may kasalanan, ngunit matuwid ang gawain ng taong walang kasalanan. Kasi yung matuwid, may karunungan galing sa Diyos. Pero yung masama, at patuloy siya sa masama na gawain. Amen. At patuloy siya dito sa mundo. Hindi siya makikinig sa salita ng Diyos. Yun yung kailangan natin malaman. Itanim natin sa puso. Huwag natin ilabas sa puso natin. Mas mabuti pang tumirang mag-isa sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na ang kasama ay asawang palahawan. Yung may mga asawa. Mas mabuti Baka pa. inaawan yung mga asawa nyo, huwag ganun. Kailangan natin, mas maganda pa tayo tumira sa taas ng bubungan para kaysa lagi kang binubungangaan. Kailangan natin isipin din natin kasi hindi natin kailangan. Tayo ay sa isang bahay, kailangan magkaisa. Ang masasama ay laging gustong gumawa ng masama at sa kanilang kapwa ay wala silang awa. Ito yung masama. Talagang lahat ng mga gawain ng martis, yung mga gawain, talagang sisiraan ng kanyang kapwa, tao, mga kapatid. Talagang kahit walang magawa yan, hindi yun lang ang nasa bunga niya sa pagmamaritis at sisiraan ka. Tama. Huwag natin, yun yung kailangan natin iwasan, mga kapatid. Labag sa ating Panginoon, tayo ay magpakatotoo sa harapan ng Diyos. Kapag ang manunuya ay pinarusahan mo, ang mga mangmang ay natututo. Kapag ang marunong naman ang itinuturuan mo, lalo pa siyang magiging matalino. Alam ng matuwid na Diyos kung ano ang ginagawa ng sambahayan ng masasama at parurusahan niya sila. Ang hindi pumansin sa dahing ng mahirap, kapag siya naman ang dumahing ay walang hilinga. Kapag ang kapwa mo ay may galit sa iyo, mawawala iyon sa palihim na regalo. Kapag katarungan ang umiiral, ang mga matuwid ay matutuwa. Ngunit matatakot ang masasama. Ang taong lumilihis sa karunungan ay aantong sa kamatayan. Ang taong maluho at puro pagdiriwang ay hindi yayaman, kundi lalo pang maghihirap. Tingnan mo, yung maluho ng mga tao, mahilig sa mga bagay na gawa-gawa dito sa mundo. Hindi kayo yayaman, hindi kayo sa mundong ito. Magkaroon man kayo, biglang mawawala. Mawala yan. Kaya yun yung isipin natin, mga kapatid. Yun, kailangan natin. Masaya kayo kasi bigla lang kayo meron Pagdating ng paway ng Diyos, magulat kayo. Kasi pinagagamitan nyo, puro kalayawan. Huwag natin gawin. Kailangan natin ang gamitin natin sa tunay na paggagamitan.
Kasi tingnan mo, mga lumiliis na mga salita ng Diyos. Aantong yan sa kamatayan. Totoo yan. Walang hanggan na kamatayan. Liliis nila yung salita ng Diyos para makapagdaya sila. Gawa ng bisitan yan eh. Talagang aantong sila sa apoy. Mamamatay sila. Walang kamatayan dun sa apoy. Abang kayo mag-iirap dun eh. Habang buhay kayo mag-iirap dun. Kaya huwag natin gawin ang mga bagay dito sa mundo. Kasi para sa mundong ito, para dito tayo mamuhay na maglingkod sa ating Panginoon at magpakabanal sa ating Panginoon. Pinaparusahan ang masasama at makasalanan upang iligtas ang taong matuwid. Mas mabuti pang manirahan sa disyerto kaysa manirahan sa bahay na kasama ang asawang magagalitin at malahawan. Ang taong marunong ay pinaghahandaan ang kanyang kinabukasan, ngunit ang mangmang winawaldas ang lahat hanggang sa mahubos. Kasi wala silang isip eh. Mga mangmang, marunong, talagang hindi yan mawawalan kasi marunong. Binibigyan ng karunungan ng ating Diyos. Ang taong namumuhay sa katuwiran at kabutihan ay aaba ang buhay. Magtatagumpay ang pararangalan. Tayo, mamuhay tayo sa ating salita ng Diyos at sa mga magandang mga gawa. Kasi tayo ay bibigyan tayo ay pararangalan ng Diyos. Tatagumpay tayo pagdating ng araw. Mapapasuko ng matatalinong pinuno ang bayan na maraming sundalo at kaya niyang ibahin ang mga pader na kanilang naasahang tanggulan. Ang taong nag-iingat sa kanyang mga sinasabi ay nakakaiwas sa gulo. Ang taong palalo at mayabang ay makikilala mo dahil nangungutya siya at sutulan ang kayabang. Diba? Makikilala natin ang mga tao sa gawa pa lang nila, kilala natin. Kikilala mo ang tao kung anong bagay na sa kilos pa lang. Malalaman natin kung ano yung dinadala niya. Kung marami kang ninanahis ngunit tamad kang magtrabaho, iyon ang sisira sa iyo. Kung marami kang pinag-iisipan at pinagplanuan, kung tamad ka magtrabaho, kailangan kilos tayo. Trabaho tayo. Amen. Kasi ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng pagtatrabaho mo eh. Siya yung gagawa ng paraan kung paano ka magsimula sa trabaho. Kaya lahat tayo, aasa tayo sa ating Panginoon. Ang taong tamad ay laging nag-aangad na makatanggap, ngunit ang taong matuwid ay nagbibigay ng walang alinlangan. Tama ba yung mga tamad laging iniisip makatanggap? Kailangan natin trabaho tayo. Ayuda. Puro ayuda. Huwag natin abangan yung ayuda kasi ayuda hindi naman
Flavor. Hindi naman yan sa para sa pondo yan ng bansa natin. Babawiin lang yan. Babawiin lang din yan sa atin ng mga ng murako. Kaya huwag natin asahan, huwag tayo umasa sa mga ayuda. Mahawa tayo sa bansa. Kasi yung ating mga pondo natin, kailangan natin sa bayan yan. Para maayos din yung bayan, mapatakbo yung bayan ng magandang pamumuhay natin lahat dito. Kaya, huwag natin yung mga tao dito parang nasanay sa ayuda eh. Mga puro isip, doon may bigayan. Kaya huwag natin isipin yung ganun. Hayaan natin sila, basta tayo, tutok tayo sa Panginoon, sa pagpupuri. Pinasusuklaman ng Panginoon ang handog ng taong masama, lalo na kung ihandog niya ito ng may layuning masama. Yung may mga kailangan dyan na may mga isip na parang may kapalit, huwag nila ipagpatuloy. Kasi yun yung kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Patitigilin sa pagsasalita ang saksing sinungaling. Ngunit ang saksing nagsasabi ng katotohanan ay pakikinggan. Ang taong masama ay hindi pinag-iisipan ang kanyang ginagawa. Ngunit ang taong matuwid ay pinag-iisipan muna ng mabuti ang kanyang ginagawa. Tayong papagkabanal tayo sa mundo nito. Tayo, di ba, isipin natin ang ating gagawin. Bago tayo kumilos, bago natin gawin, pag-isipan natin kung tama ba o hindi pa, hindi balabag sa ating Diyos. Yun yung isipin natin. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon. Yung karunungan, may pag-iisip. Pero yung masama, wala nang ano yan. Tuloy-tuloy yan, wala nang isip. Kung ano yung maisip niya gawin, gawin niya agad. Yung marunong, talagang magdadalawang isip ko pa. Pag-iisipan ka natin. Yun yung kailangan natin sa puso, ang ating karunungan. Walang karunungan pang unawa o payo ang makakapantay sa Panginoon. Kahit nakahanda na ang mga kabayo para sa labanan, ang Panginoon pa rin ang nagbibigay ng tagumpay. Panginoon pa rin. Kasi Panginoon, kahit kailan, siya ang may hari lahat nito eh. Siya man ang nagkita lahat nito. Once nabawiin na ito, ang Panginoon, wala magagawa mga tao. Babaguhin ng ating Panginoon. Kaya, ingatan natin na lagi tayong matapat sa ating Panginoon. Lagi tayong handa. Lagi tayong pinaghahandaan natin ng ating gawain at lagi natin iniisip na nasa Panginoon lagi tayo. Kapiling natin. Kahit nasa labas tayo at nandito tayo sa mundo o hindi man dito sa church, basta sa labas, ang iisipin natin lagi ang Diyos. Kasi ang Diyos lang yung magagabay sa atin. Kasi kung hindi natin isipin, talagang papasok ang masamang espiritu sa tao. Makakapag-isip ng hindi maganda. Pero kung yung nasa puso natin, lagi tayong iniisip natin na lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos, hindi tayo mapapasukan sa Diyos. Kaya ang ating Diyos ang panatiliin natin sa Panginoon. Okay, yung ating share sa inyo sa salita ng Diyos sa gabing ito at ipagpapatuloy ng ating pastor
Amen. Yan binanggit na ating kapatid, no? Sabi ko nga, hindi tayo pwedeng umasa. Ang leasing po ay isang bagay na yung hanap buhay mo, na yung paghanap buhay mo na kumikita ka na may sobra sa inyo. Tama po ba yun? Kasi kung ang hanap buhay mo na kumita ka na mas malaki yung gastos ninyo sa pamilya nyo kaysa doon sa kinikita nyo, ibig sabihin walang tatayong pamilya. Tama po ba yun? Halimbawa, ang gastos nyo ay sa isang araw ay 500, ang sweldo mo lang 350. Di ba? Mag-gets ako? Amen. So, isipin nyo, kung bibili ka ng isda ngayon, ang pinakamurang isda marahil sariwa, 250, 200. Nagit siya. Amen. Samantala dati, yung naalala ko yung papa ko, 20 pesos namamahalan pa, nasa Galunggong. Namamalingki kami doon sa Maynila. Oh. Naglalakad kayo ng papa ko. Mga 1 kilo, Galunggong, lalaki. Sabi niya, mahal naman. No? Habang tumataas, yun ang tinatawag nilang inflation. No? Minsan, nasisisi natin si Bongbong. Totoo lang, masasabi natin yan dahil kumbaga siya ang tatay natin. Tama? Kasi parang ganito yan eh. Bilang isang ama, hindi lahat ng tatay ay mayroong kakayanan ng higit sa kabilang tatay. Tama? For example, kung ang kakayanan ng isang tatay mo, ito lamang, ikaw anak matuto ka na maging kontento. Nag-gets nyo ako? Amen. Huwag niyo ikumpara doon sa kapitbahay na ang tatay niya mas malaki kumita kaysa tatay mo. At lahat ng bagay na hingin sa bata o nakikita mo na kapwa mo na binata ay naibibigay kasi iba ang kanyang kalagayan, iba ang kanyang kakayanan. Tama po ba yun? Amen. So, may mga ibig sabihin, pero sa ngayon, ang tao po ay nasa kahirapan. Nasa Biblia po iyan. Kahit anong sikap nyo, kumita man kayo ngayon, gumanda man ang buhay nyo, darating din ang panahon, nawawala rin. O unti-unti. Hindi panahon ng unti-unti. So now, nais kong bumasa ng Biblia na sinasabi ng ating kapatid na si Brother Ando. Dati, kapag mayroon kang 1,000 sa iyong wallet, parang ayaw mo ng tawag nito, ayaw mong igastos, ayaw mong pabaryahan. Bakit? Wala namang 1,000 buo noon eh. Alam mo, ang pera noon naabutan kong buo, 100 lang. No? Mayroong ibig sabihin, habang tumatakbo kasi ang panahon, tumataas of cost of living ng tao. No? Ibig sabihin, pero nagsasabi ang tao, hirap kami, wala kaming makain. Wala kaming, pero ang gaganda ng gadget. Di ba? Ang mamahal ng gadget. Ang mamahal ng mga gamit sa bahay. Pero sasabihin naghihirap, ikaw pa yung naghihirap na ang kalagayan mo
makikita sa buhay mo, may sasakyan ka, may tawag ito, magaganda ang gamit mo sa bahay, magaganda ang gadget mo, sasabihin mo mahirap. Di ba? Bakit kaya? Bakit kaya kahit mayroon na ang tao, mahirap pa rin? Di ba? Anong mayroon sa tao? Kahit marami ka ng pera, hirap pa rin. Kasi ang tao po, ang paghahangad ng tao, kahit mayroon ka, gusto mo pang magkaroon pa. Ang tawag na ay uncontentment. Ibig sabihin, ang tao ay hindi kontento. Kaya nahihirapan siya. Nagets siya mo? Amen. Kung ano lang dapat ang ibigay ng Diyos sa'yo, doon ka lang pumasya. Kasi darating ang panahon, ang sabi ng Biblia, na lahat ng mundong ito susubukin ng Diyos ng kahirapan. Amen. Sabi po sa Biblia, basahin natin. Kaya, mag-isip kayo. Di ba sabi nga, ito yung pahirap ng ating kalagayan? Pero mabilis makabili ng sasakyan. Nag-gets nyo? Mabilis kumuha ng sasakyan. Dati, sa panahon namin, nung bata pa ako, sa akin lolo, kapag may sasakyan ng isang tao noon sa panahon namin, kahit bulok-bulok na sasakyan yan, sa tingin namin sa kanya, mayaman siya. Nag-gets nyo? Amen. Sa panahon nga namin, ang kapitbahay namin nagkaroon na ng black and white na TV. Ang tingin namin sa kanya, mayaman na sila eh. Kasi kami, radyo lang. Transistor. Di battery. Ibibilad pa yung battery. Medyo pahina-hina na. Ibilad sa araw. So, umaga. Tama. Pero sila may black and white. Mayaman na ang tingin namin sa kanila. Nakits nyo? Amen. Pero ngayon, may kotse na, may ano, hirap pa rin. Na, ang sabi po ng Biblia. Basahin natin. Sa Revelation chapter 3, verse 10. Because thou hast kept the word of my patience. Kasi sabi daw niya, dahil tinutupad mo ang mga salita ng aking pagtitiis, I also will keep thee from the hour of temptation. Ako naman ay iingatan kita sa oras ng temptation. O ano salita temptation? Or sa tukso. Which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Sa Tagalog, ikaw naman, ang salitang tukso dito ay tinatawag, ang buong sanglibutan ay bibigyan ng Diyos ng temptation. Ano yung temptation? Kahirapan. Ano yung kahirapan? Kahit mayroon kang mga bagay na yan, anong mayroon ngayon? Sakit. Nag-gets ako? Amen. Inflation, yung pagtaas ng bilihin. Ano pa? Lahat na. Hirap na kukuha ng trabaho. Makakuha ka man ng trabaho, makasweldo ka, kulang pa sa'yo. Isang kahang sigarilyo, isang araw. Magkubra ka ng 4, di 25. Magkubra.
25 ang kubra sa araw, tapos ang kahat, di 200 na. Eh si sweldo ka na magkano lamang? Sa sarili mo palang kulang ang kinikita natin. Totoo po ba yun? Amen. So now, ang sabi po, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. At temptation niyan ay pagsubok. Na darating sa buong sanglibutan. Ang pagsubok pala na ito ay darating sa buong sanglibutan. Nag-gets ko? Amen. Kaya kayo mga anak, swerte nyo, mayroon kayo napipindot na cellphone. Nag-gets nyo ako? Imagine that. No? Imagine ninyo. May mga bata na tulad ninyo. Mas pipiliin nila na wag na sila magkaroon ng cellphone. Mas pipiliin nila na makakabili sila ng pagkain nila. Na maitawid lamang nila ang kanilang pagkain sa buhay. Nag-gets nyo ako? Kaya, minsan sa buhay natin, swerte kayo mga kabataan. Nandito. Meron kayo pinipindot. Naka-internet pa kayo. Di ba? Hindi ba kayo magpasalamat sa Diyos? May nakain kayo. Ngayon, ang sabi niya dito, which shall come upon all our world, ang sabi niya, upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Sinong nananahan sa ibabaw ng lupa? Mga tao. Susubukin tayo, ang lahat ng tao sa mundo, susubukin. Bakit? Bakit kaya? Pinaparamdam ng Diyos yan ang kahirapan, hindi pwedeng isisi sa presidente. Tuwing bago ng presidente, at yung ayuda, pira nyo yan, pira natin yan, tax yan. Ngayon, kukunin ng politiko yan, i-recycle nila yan. Pag ni-recycle, yung tinatawag na ibistay. Salitang bistay, yung isasabit sa bulsa nila, ang paglabas sa bulsa nila, mumho lang sa inyo, sa Bisaya. Anong mumho? Mumo na lang. Nandito yung buo. Sa inyo, barya lang. At saan nila kukunin ulit yun? Mayroon na sila dito, nagkaroon ka pa ng utang na loob tayo sa kanila. Yan po ang style ng mundong ito. Bakit? Dahil wala ng kakontentuhan. Dahil darating ang panahon na susubukin na kasi ang mundong ito. Kaya ang tao ngayon, kanya-kanya ng ipon. Kanya-kanya ng hakot. Parang langgam ba? Ang langgam, alam nila na may parating na ulan. Di ba naglalabasan na yan sila? Ano sabi sa Biblia? Ang pinakamatalinong hayop, alam nyo, kayo, anong pagkaalam nyo, ang pinakamatalinong hayop? Ha? Yes. Sabi po sa Biblia yan, sa Kawika. Ang pinakamatalinong hayop ay langgam. Dahil alam ng langgam na may parating, tinitingnan nila yung panahon, alam ng langgam na may parating, nag-iipon sila. Kaya ganun din yung mga tao. Kaso mali ang kanilang pag-iipon. Alam lang pag-iipon nila, maangkin man nila ang buong sanglibutan, pero ang kanilang kaluluwa. Ano sabi ni Brother Ando kanina? Ang kayamanan ng isang sinungaling. Di ba sabi Brother Ando sa binasa mo sa Kawikaan 21? Ang kayamanan ng isang sinungaling ay magbubunga ng kamatayan. Nakits nyo? Amen. Anong gagawin ng politiko? Nangyayari ba? Lahat yan kasinungalingan. Bakit? Pira-pira yan. Kaya ang totoo lang, isa lang ang totoo. Ano? Ang Panginoon Jesucristo. Ang nagbibigay ng buhay. So now,
Ano itong mga kahirapan na ito na darating? At basahin natin sa Biblia. No, sabi po sa Lucas, basahin natin sa Lucas 21:11. Magsimula tayo sa 21:11. Lucas 21:11. Ito yung kahirapan. Sa verse 10. Ito. 11 na tayo. At magkakaroon ito yung kahirapan, no? Sabi sa 8. Sinabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong mga ligaw, sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo. At malapit na ang panahon, huwag kayong magsisunod sa kanila. Ay, malapit na ang Panginoon, hali kayo. At pagka kayo nakakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, ay huwag kayong magsasindak, sapagkat kailangan mangyari muna ang mga bagay na ito. Ano daw ang mauna? Kaguluhan, digmaan. Ano sa panahon natin ngayon? Digmaan at kaguluhan. Unang war, First World War, Second World War. Ang mangyayari ngayon ay Third World War. Sabi niya, inula ito ng ating Panginoon, yan yung First World War at Second World War. Huwag kayong magsihandak sapagkat kinakailangan mangyari muna ang mga bagay na ito. Datapot, hindi pa malapit ang wakas. Hindi pa yan malapit. Yung First World War, Second World War, hindi pa yan. Nang magkagayo sinabi niya sa kanila, magtitindig ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian. At magkaroon ng malakas na lindol. Ano sabi ni Sister Annabel nung tanong niya? Sabi niya, magkaroon daw sa April 25, 2025 ng napakalakas na lindol. Ang tanong ko, saan mangyari? Dahil lahat ng mga bansa ngayon, may mga lindol na eh. Malalakas ang lindol talaga ngayon. Sabi niya, sa iba't ibang dako. So magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang dako, sa iba't ibang bansa. Na magkakagutom, ano daw? Magkakagutom. Kasama po yung inflation. No. Pagmamahal ng mabilihin. At magkakasalot. Anong magkakasalot? Mga sakit. Yun yung mga sakit. Na iba-iba ang mga sakit ngayon. Tandaan nyo, mga kapatid, di ba? Na ang ubo mo ngayon, iba na ang ubo mo kahit anong ubo mo. Parang walang prima ba? Lumalabas, ubo ka lang. Parang ubo na walang laman. Di ba? Sabi niya, magkakaroon ng mga bagay na kakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. May mga signs of universe tayo. Ang sabi ng NASA, nagkaroon ng 2 buwan. At hindi nila ma-imagine na mayroong lumitaw na katulad ng mundo ngayon. Na pinag-aralan nila, mayroong moist. Na ibig sabihin, may mga nabubuhay na doon. Niwala kayo doon? Sabi ng science sa NASA, nabasa ko kasi ito eh, na kamukhang-kamukha ng mundo, ng Earth. At na-discover nila na mayroong tinatawag yung atmosphere, may moist, ibig sabihin may tubig. Brother Ando, may tubig. Ibig sabihin, yung moist, ulan yan eh. Sa himpapawid. So na-discover nila na mayroong mga nabubuhay doon. Isipin na naman tao, alien. O baka may mga tao na doon. Parang palabas ng Voltes 5. na imahinasyon ng tao. Ako po hindi naniniwala. No? Bakit? Isa lang na planeta ang binigyan ng buhay.
ay ang earth. Ang earth lang. At itong earth, babaguhin ng Diyos to. Wawasakin ang mga bagay na gawa ng tao dito, babaguhin, ibabalik to sa original. Na hindi na magkaroon ng tao ng sakit, tagutom, kahirapan, o kamatayan. Yun yung binanggit ng ating kapatid, brother, na mas dakila ang pagtunguhan doon. Sabi niya, dito, before all these things, they shall lead their hands on you and persecute you. Dapat bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, bago mangyari ang tagutom, brother Ando, bago mangyari daw yung malakas na lindol, mga sakit, mayroong huhulihin kayo. Ano yung huhulihin kayo? At pag-uusigin kayo na kayo ibibigay sa sinaguga at sa mga bilangguan na kayo dadalhin sa harapan ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Bago mangyari yan, brother Ando, dalawa ang tinutukoy ng Diyos yan. Ang mga apostol at tayo. Dadalhin tayo, pag-uusigin tayo. Darating ang panahon na lalabas ang isang hayop na tinatawag nating ano yan? Tinatawag nating yan yung hayop. Na ang sabi sa Revelation na hindi ka makakabili kung wala kang tatak. Di ba? Alam naman natin ang tatak dito. Hindi ka makatira sa bahay mo kung wala kang tatak. Palalayasin ka. Uusigin ka eh. Ngayon, yung tagutom, gagamitin ng hayop yan. At pag nangyari yan, kawawa tayo. Kaya wala na tayo. Huwag na tayo pa dyan sa mga bagay na yan. No? At alam natin, tayo ay manatili sa Diyos. Iwala sa Diyos. Dumating sa kahirapan, na walang-wala kayo. Kasi ang pera nyo ay, lahat ngayon ay may sakit. Ano lang yan? Ano pala yan? Free trial lang yan. Ibig sabihin ng free trial, unang pagsubok pa lang yan, bungad pa lang yan. Hindi pa yan yung totoo. Ito, wala pa lang ito sa kalingkingan. Introduction pa lang ito eh. Kaya, lahat ng illegal, kriminalidad, papasok na dyan. Lahat ng pagtagutom na, brother Ando, yung kahirapan dumarating na, lahat ng kriminalidad dumarating na. So, tayo, sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, that I will keep you at the time of your temptation. Kaya iingatan tayo ng Diyos. Kaya huwag tayo matakot, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Nakitso ako? Lalo kayo mga kabataan. Magtiwala kayo. Tanong ko sa inyo, may tiwala ba kayo? Tiwala ba kayo? Baka email? Tumiwala kayo sa Diyos. Minsan magbasa kayo ng Bible. Magbigay kayo ng isang oras man lang. O may oras, basa kayo ng Bible. Buksan nyo ang Bible nyo dyan sa cellphone. Magets nyo? At matuto kayo manalangin. Kaya kasi Paul, tinatraining ko yan eh. O, ikaw manalangin sa pagkain natin bago kami kakain. O, manalangin ka, Paul. No? Tinatrain ko siya. Pati si JM, tingiti eh. Sabi ko, manalangin ka. Hindi ko marunong. Sa panalangin pa lang, hindi ka pa, panalangin lang yan, hindi ka pa marunong. No? Tayo po'y magsita yung mga kapatid dahil ito po ay prayer meeting. Nakita natin na ang Diyos ay napakadakila. Hindi tayo mapa-epekto sa mga bagay na mangyari sa ating bansa, lalo na sa ating pamumuhay. No? Kung tayo man ay nakaranas ng mga pagsubok, na normal na po yan. Kaya sabi ng Panginoon, nagtitiis kayo sa mga
ibinigay kong pagsubok. Kaya natin tiisin yan. Kaya natin labanan yan. Lahat ng tao ay kapag nandyan ang ating Panginoon, aaliwin tayo ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, halik kayong mga nabibigatan. Pero may nagtanong nga eh. Sabi, bakit daw mayroon naghihirap? Diba? Kasi kung payayamanin ka ng Diyos, baka ibili mo lang ng gin. Baka maging mayabang ka na. Tama ba yun? Baka may dahilan din ng Diyos. Baka ipambibisyo mo lang. No? Baka may pinapakita lang ng Diyos. Depende po yun. O kung bibigyan ka ng Diyos ng pera, pero ibibili mo ng mga pambisyo mo, wala pa rin. Tama? Aba, bumili ka ng, bigyan ka ng Panginoon ng pera. Brother, bigyan mo ako ng 5,000. Tapos ibibili ko lang, pang-inom ko, pang-party ko. Ano kayang mararamdaman mo? Diba? Parang nakakadismaya. Nag-gets nyo ako mga kapatid. Tapos sasabihin mo, bakit may naghihirap? Ikaw nga nung kumita ka lang ng kaunti, inom-inom ka na, kung bibigyan ka ng malaki, lalo ka na mag-enjoy-enjoy, baka lagi ka na sa fair house. Nag-gets nyo? Di mo na maalala ang Panginoon. So tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Manalangin po tayo, ipanalangin po natin ang ating kapatid na si Sister Tis, Pactao at si Brother Frank. Panalangin rin natin si Sister Vina. No, 1 taon na po siya sa 22, 1 taon na po siya itong buwan na ito. No, at Sister Margila, panalangin po natin siya at lagi siyang nakatabay sa ating gawain. Pagaman itong mga tao na ito ay malayo, nasa ibang bansa sa kanilang hanap buhay. Pag uwi nila ay magsama-sama tayo ulit. Ipanalangin rin natin si Sister Arcel, ang mga kapatid niya. No, sila Sister Lynn, sino pa, ang ating church. Nais kong maipanalangin na magawa na ito ang church natin. Tulad ngayon, may naghabulan ng taga-puso, kagugulat eh. Parang naghiwalay ang kaluluwa mo. Siguro. No? So, ipanalangin din natin ang ating church. At kayong mga kabataan, tulong-tulong tayo manalangin. Makinig kayo sa atin. Tulong-tulong tayo manalangin ngayon. At ipanalangin din natin lahat ng na walang sakit na dadapot sa atin. Tama ba? No, at akin pa nang isama ang panalangin ng aking ina na babiyahe mamaya galing sa probinsya. Lulan ng sasakyan ng aking kapatid ay papunta sila rito. Ipanalangin ko rin na matuloy ang gawain natin tuwing every Saturday sa aking kapatid na Sheila, no, ng kahit hapon. Pag kami nag-usap, i-confirm ko pa sa oras hapon. Ipanalangin na natin na magkaroon ng house-to-house Bible study na schedule na natin doon, no? Mag-focus tayo, tulong-tulong tayo, anumang bagay, pagtulungan natin, no? Ilaganap ang salita ng Diyos sa mga kamag-anak natin, sa kapatid natin, no? Tulong-tulong tayo, ilaganap ang salita ng Diyos at katotohanan. At ganoon din ang aking kapatid na lilipat na rin, malapit na lilipat dito sa May Muson, no? Lilipat na rin sila. At yung panalangin ko. At ang ating lahat ng mga bagay at yung panalangin, tayo magsiyo po mga kapatid. O Diyos na dakilang makapangyarihang Ama, kung paano ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na aming Panginoon sa Kristo. Ikaw po, Lord, lumudulog kami sa oras na ito. Sa oras na ito, Lord, alas 9. Kami po ay naparito dahil sa aming paniniwala na ikaw ay narito. At narinig mo, O Lord, pinadalangin ko, Lord, na ang aming kapatid na si Starlene, ano man bawat desisyon niya
na gustong gusto niya, pero alam natin, alam mo Lord yan, hindi mo kalooban niya. Sawayin mo siya. Ilagay mo siya sa desisyon na batay sa iyong kalooban. Ikaw po, Diyos, ang bahala kay Sister Lynn. Aliwin mo po siya. At yung lungkot niya sa kanyang mga anak, namimiss niya, excited ang kanyang mga anak. Nawa, mayakap niya ang kanyang mga anak na higpit. Ikaw po ang bahala sa kanilang pamilya. Dinudulupin mo lamang po sa iyo, Sister Arcel, na ipinakita mo, subalit alam ko, Lord God, na hindi naman siya mawawala sa gawain ito. Hindi lamang siya makaka-attend dahil sa dahilanan na hindi ko alam, pero alam mo, Lord God. Ikaw na po ang bahala sa batang ito. At dinadalangin ko din, Lord God, na Sister Bina, na sa ibang bansa, asawa ng aking kamanggagawa, at kapatid na si Brother at Lord God, na ingatan mo Sister Bina roon, at ikaw mag-aliw, ikaw magpakasaya sa kanyang puso at sa kanyang kaisipan, at hindi siya magkaroon ng mga pagod at puyat. Alam ko, Lord, at trabaho roon, halos ang kanilang tulog ay kaunti lamang. Ikaw na po ang bahala sa kanila, O Lord. Ingatan mo ang kanyang kalusugan at bigyan mo siya ng kapahingahan. At ganoon din si Mariela na sakitin ang kanyang katawan. Ingatan mo po, Lord, at lagi mo siyang gabayan. Anumang bagay, Lord, sa kanyang nawa, magkakaroon siya ng pananampalataya na katulad ni kay Sister Bina, Lord God, at makita niya ang mensaheng ito. At ganoon din, Lord God, ingatan mo Sister Marila roon hanggat sila ay magsama-sama magkapatid na uwi sa bansang ito. At ganoon din, Lord God, na ingatan mo, pinapanalangin ko ang aking ina sa laman at kasama ng aking kapatid at kanyang pamilya ay babiyahe po sila patungo rito. Ay ingatan mo po, Lord God, sila. Ikaw po ang bahala sa kanila. Ang nais ko lamang sa aking magulang, Lord God, ay makakaintindi siya ng mga salita na galing sa iyo, Lord God. Ikaw na po, Lord God, na patuloy, Lord, sa gawain ito at ang aming church ay building ay nawa, Lord God, na maging maayos na ito at magiging nawa ikaw na po ang mag-provide, Lord God, na upang magawa na ito, Lord God, at maging maayos ng aming sambahan at magsama-sama ang mga banal. Lord God, ikaw na po ang bahala. Dinadalangin ko lahat ng ito. Lord, sakit at karamdaman ng mga aming pamilya, nawa, Lord, kung nakaranas man kami, bunga ng mga panahon ngayon, ay wala na, Lord, ay nagdulot ng mga sakit. Ikaw na po ang bahala at mag-ingat. Pagalingin mo po, Lord God, ang sino mang may sakit. At ang aking kamag-anak ay nagmo-mourn ngayon, Lord, dahil libing ng aking pinsan kanina. Ikaw po ang bahala ang mag-aliw sa mga magulang, Lord God. At ikaw po ang magbigay sa kanila ng aliw. At ikaw po ang bahala sa kanila. At ganoon din, Lord, sa aking pamilya, sa aking hanap buhay. At ganoon din, Lord, sa mga kabataan, sila Paul, si James, si Sam, at sila Aaron. Ikaw po ang bahala sa kanila, Lord. At sila kasama ng kalakasan sa iglesia ito. At ikaw po ang maging focus nila. Nawa, Lord, sawayin mo sila sa kanilang kaisipan na kung sila'y nagkakamali. Ama, maraming po salamat sa gawain ito, sa gabing ito. Ibinabalik namin si Brother Frank. Lord, ikaw na po ang bahala kung ano man yung plano. Nawa, ilapit mo siya sa iyo. Si Sister Tis, o Lord, sa kanyang hanap buhay, sa kanyang trabaho, ikaw na po ang bahala, Lord God. At gusto nila, Lord God, na lagi nakikinig ng mga salitang ito. Ama, marami po salamat. Marami po salamat, Lord, sa gabing ito. Ikaw nawa at makapangyarihan ng isang Diyos. Sa tanging pangalan ng Kristo Jesus, ang aming dakilang Diyos na makapangyarihan. Amen. Hallelujah. Tayo po ay God bless sa pagtatapos.